Nakita nyo ba yan? Yan yung meron ako ngayon. I'm in the hospital. Look here. I am here. I have here. I have a wound. And then ngayon pong araw na to, malalaman kung ano ang gagawin. And kapag infected na talaga siya na darating yan sa brain mo, baka ano mangyari sa mag-collapse. Sabi mo, ayaw magdagdag ng problema, pero yung nangyari sa nadagdag problema at ano pa kami, ayaw lang makita sa sabi, Hi guys! Welcome back to another vlog! Yet somewhere, all over Kagas Gameker! Uy, Kagas, ang haba na pala ng buko Kagas. Tapos ang itim-itim pa, no? Oo, itim-itim. Itim ng buko ngayon ba? Bakit naman? Naging vlog ba yan? Asan di? Ande! Asan di Kagas, oh? Ano ba? Mag-hi ka mo na sa Kagas, be. Halika, mag-hi ka. Come. Wala pa. If you don't want to say hi, they don't. So anyway, ako sana mag-blend ulit yung magpabulaw-bulaw ba? Kasi diba, normally dati-dati, nung bata, dati-dati ba? Kung napapansin nyo, before iba, palagi ako nagpa-blend. Once a year ako nagpa-blend kasi after 2 months, mawala na yung blend niya kasi mag-back to black hair ako. Gusto ko yatang ulitin this year. Ano sa tingin nyo ka, guys? Ulitin ko ba magpa-blend ulit yung magpa-hair color? Kasi ako lang, bili lang ako dyan sa Roseman ng hair color. Tapos, ako lang yung gumagawa. Last time, yung last na blonde hair ko, ano yun, sa Pilipinas pa yun. Kaya matatagal yun ba? Matatagal na ako hindi nagpa-blonde hair ulit. So, ay, gusto ko ulit siguro. Siguro lang. Tapos si Dad Uwe, nag-try na yan nagpa-blonde. Siya ang nagpa-hair color. Sa buko, siya ang naglagay ng hair color. O siya naglagay ng color sa hair ko. Gano'n siguro pagka. Siya yun ka, guys. So, ngayon, parang uulitin ko ulit. And, ano sa tingin nyo? Please comment down below. Wala lang, para maiba naman yung... Kasi pag blonde hair ako, parang mag-light yung mukha natin kasi ano. And then, sabi naman nila kapag black hair daw ako, parang baby face. Na kung blonde hair daw, parang naging matured. Kahit ano kasi ang gagawin mo ka, guys. So, a lot of people will say something. Kahit ano ba yung gagawin mo dyan, they will say something good or bad, but it's okay. As long as you're happy. So ngayon, nag-prepare ko ng breakfast ko. Meron ako ditong kamatis, tsaka itong fly sa wurst. Yung palagi nating i-breakfast. So, wala pong mga friends ko dito ngayon kasi po maaga silang umalis. Pumunta sila ng Marbles lang dalawa. Pero silang ginawa doon sa hospital. Nagpa-check up, gano'n. So, katapos ko na din pong magtrabaho. Tapos, maaga ako ngayong natapos. Alas 6 ako kanina nagtrabaho. Maaga ako ngayong natapos. Diba? Mabilis lang siya kasi yung mga guests namin ay stay in. So wala kaming ngayon, wala kaming check out. So meron kaming check in later. So stay in yung iba. So naggawa ko ng breakfast sa kanila, pumunta ako sa room nila, check ko kung okay ba, if everything's okay. And ito namang isa, tapos na mag-breakfast ba? Tapos ka na mag-breakfast ba, no? Di ba? Tapos ngayon, ako na naman, kasi tapos ka na ha, sabi ko sa'yo. Gusto ko lang lagyan ng kamatis kagas. Healthy living po tayo ngayon. Char, ngayon na tayo nagkamatis. Healthy living agad. Pero I like tomato. May ibang tao na they don't like tomato. But I like tomato. Uy, naginanti. Lalo yung green. Yung green na, yung green pa ba? Papahinog na siya. Yung green na sarap-sarap ng kagas. Lagyan mo siya ng ginamos. O lagyan mo lang siya ng onions. Tapos, tawag pa rito, luya. Tapos ginamos. Sulbad yun ang pamahog paniud to. Lagi. Tapos, yung kanin mo mais na tapos ng maluto, yung init pa na mais, tapos magkamay ka, tapos may daing. Huy, my God, my imagination is real na. Tapos, kapag hinog naman, yung hinog na kamatis, masarap siyang igisa sa uyap, o igisa sa ginamos, or sa karne man siya. Kami, gigisa kami ng uyap with ano naman siya, may ano pala ko nito, itlog, nag-boiled, para may protein din po tayo. Di ba kailangan natin ng katawan yan, may protein, for our muscles, and everything, you know. So, yung uyap na lagyan ng karning baboy na yung taba-taba, like, i-slice siya into small pieces. Oh, yun yung dati kagas, yung always go to, yung ilagay lang dyan sa, wala kaming ref dati, so, di ba sa lagay ng
uyap, bili kami ng uyap, tapos lagyan ng karing baboy, tapos igisa-gisa, tapos hindi niya maubos agad kasi nga, ang aalat, diba? So, paano siya pang side dish? Side dish. Oo, so, nakamiss. Wala kasi uyap dito sa Germany, pero may ginamos. May binili ako ginamos, nagpabili ako ng ginamos kay Raquel. Dapat dala ko yon nung December, nung party, ba, nung diba, Christmas party kami, in December. Bili na si Raquel, pumunta na siya ng Filipino store, bumili na siya. Wait, nalimutan ko man kagad. Ando lang sa bahay niya. Tapos nung pag-uwi namin, sabi ko, hulo, Raquel, yung ginamos ba na, kalimutan ko. Grabe yung kagad, grabe yung, kasi kapag magkita-kita talaga kami, kaya minsan talaga guys, no, kapag kami mga friends, magkita-kita kami, kung ano yung dapat dalhin namin, dapat kunin na agad-agad namin, ilagay na sa bag, ilagay na sa sakyan, para pag uwian na, hindi na makalimutan, kasi pag uwian na, makalimutan naman kasi sa dami na nangyari, alam mo, magtawalan, karaoke, TikTok, kaya nakalimutan na kung ano talaga yung main goal na pununtahan namin na yung hindi siya na target locked. Yun na yung mag-breakfast lang po ako kasi alam nyo naman, mag-check up pa tayo mamaya. Uy, check up pa pala tayo dito. I know, na-miss you po ako and I miss you, you know. Sige na, mag-breakfast po tayo kasi yung bread ko, tapos na din siyang maluto. Oh, daming gamit. Ito yung gamit namin for the ED-Booz. For ED-Booz, kailangan pa namin itong i-repair o ilagay. Yan, wala pang time kasi po malamig pa sa labas kaya kailangan po siya dito lang muna. Sabi ni Dad Ibert kapag okay ng panahon. Uy, dito pala si Andy, oh. Ikaw ba? So, meron kami gagawin. Itong tish na to, wo går det da hin? Da vorne hin. Einmal nach vorne drauf. Wo är det vorne? Da wo der Spiegel ist. Eingangsbereich. Da vorne. Echt? Ito kagas, super bigat to kagas. Kailangan namin itong kunin ka, guys. We need to get out. We need to get out. Ding. Come here. Come, doon sa kabi. Kaya, amos ang kuwaon ng kuwan. Just trying. Adi, gib it. Adi. So, hier, oder? Bis da vorne vor dem Spiegel. Hier. Ganz da vorne hin, wo Licht ist. Wo hast du das? Dann machen wir ein Foto und dann kommst du wieder zurück. Wie Foto dann zurück? Ja, ja, glaub mir nicht. Der kommt heute noch nicht in Warum Anwendung, machst du das Foto da einfach? weil die Frau das sehen will. Hoy. So, guys, ito na po. Was machst du da? Ito ka, alam mo anong gagawin namin ito guys? Ilagay lang namin dito sa harapan at saka picturean. Then after picturean nito guys, ibalik namin doon. After we take a photo, we put it back. Ja. Ginoo ko, Jesus. Und in 2 Wochen holen wir es dann raus. Aha. Kailangan na picture kasi po, dadalhin namin ito sa Cologne. So, das ist Super bigat. Take the bus here. Alam niyo po itong table na to. Nakalagay yan or before pa doon sa living room namin. Sa living room. Diba doon kami kumakain, nanonood ng TV. Yan yun. Daan. Andi, komm her. Komm her. Komm mal hier hin. Andi wants to take a photo. Come, Adi, come. Come here. Tapos si Adi Kagas, dyan, nasa ilalim yan ka, guys. Dati, dyan siya natutulog dati sa ilalim. Ayan, dyan, oh. Come here. Adi, come here. Wala. Come here. Ganz weg. Come here, ganz weg. Ayan si Dado Egbert. Weiter. So, danke sehr. Picture siya. After niya, picture ka, guys. Kapag matapos siya sa picture na yan, ibalik namin yun din kakagis. Saan namin ang kinuha? Ibalik na, picture lang yan. Ang ating photographer for today's video. May photographer, may Roding Samukan. Timbo. Miss you, Deng. I miss you ba? Sige na, good. I miss you, good, Deng. I miss you, bo.
Sige na, good. Hmm. Sila Ubi po kagay sandyan siya. And this, at this moment of time, he will come out. He will coming out. Ooh, new hair. Sana all. New hair. Kom her, Andy. Kom maar tegen. Kom maar hierheen. Andy wants to become a model. Kom maar hierheen. Hier. The table. Ayan, siya na naman nag-picture-picture. Oh. Picture-picture. Maybe you want a model? I'm here. Das ist der Tisch, wo der Sturm drunter gelegen hat. Der hat Smells like. Where's the cruiser? Here or the Belleville? Heidelburg. Glaube ich. Doch, Heidelburg ist cool. Belleville, no? So, nasa elevator. Oh! Nasa elevator po kami. Dito kami sa intensive station. Guys, andito na po kami ngayon sa hospital. This one is a waiting room, waiting area. Yeah, waiting area kami dito. Guck mal, zeig mal to ka guys. To ka guys, oh yan, nakita nyo ba yan? Yan yung meron ako ngayon. Yeah, mach das, lusch das mal. Lösch die auf gar keinen Fall. So, andito kami ngayon sa waiting area kasi po may gagawin sa aking dito. Sa ating kamay. Emergency po ito. So, nandito kami sa emergency area agad-agad. Wala na kaming schedule dito. Walang termin. Kasi kapag emergency, hindi na kailangan. Diretso na lang. Amoy hospital talaga siya ay. So guys, napansin nyo po, nandiyan kami sa hospital ng Bilinkov at wala pang nangyari sa akin. Si Dad Uwe kasi ayaw na maghintay kasi walang tao. So parang meron silang meeting and then may nakita kaming nurse. Sabi niya, pupunta, balikan namin kayo. Hindi naman siya bumalik. So Dad Uwe gusto niya na meron na ano sa amin ba, mag-asikaso na. Kaya ang gagawin namin ngayon, punta kami sa Bad Belleville. Kung tandaan niyo po kagay sa last year na diba na last year na natumba ako sa nasigrasya ako sa sa motor yung ko ng motor yung aking far shoulder driving lesson. Doon din ako babalik ngayon. For this time, di natin kailangan ng schedule kasi po on-fall man siya emergency, so kailan agad para agad ang aking dito. Sabihin ko later kung ano nangyari dito kapag matapos na po kami kapag andun na kami, kapag tapos na, doon ko na i-explain sa inyo kung ano bang nangyari sa akin ngayon, okay? Bakit nag-alala na to siya? Bakit ayaw niya doon maghintay-hintay kasi wala talagang isikaso, kaya punta kami ng Bad Belleville. Hello. Turn over. Hello. Ich bin sehr besorgt. Besorgen. Mhm. My God, I remember this last year. I waited here last year. Hi guys. I'm in the hospital. Look here. I am here. I have a wound infection. So now I'm going to stay here for some hour, then going back home. I hope so.
So naghintay kami ng doktor namin. Doktor namin, di pa di pa dumating yung doktor namin. So we're going to wait. Guys, pauwi na po kami ng bahay. Ayan yung hospital guys. So, hospital dito sa Bad Balaborg. So kanina dumating kami na alas 3. Ngayon po alas 7 na po ng gabi. So si Dad Dad Uwe po andyan pa sa loob. Kasi magbayad po siya ng parking. Para makalabas kami dito sa parking kung saan kami nakapark. So mamaya bukas po pala, babalik kami dito after breakfast, mga 10 AM or 11 AM, babalik kami dito kasi i-control ulit ang aking dito, ang aking elbow. Kasi po may dyan guys, may sugat. So, ikwento ko po ano nangyari dyan, nag-infection po siya. So, ano nangyari, bakit nagkaganito. So, ikwento ko po yan siya bukas after i-control bukas. Kasi i-control pa man ako bukas, babalik pa kami bukas dito. Then after yan, i-control. Sabihin ko po sa inyo bukas sa bahay na, hindi na dito kasi nasa hospital po tayo. Akala ko guys magstay ako dito kasi baka infectious daw, baka na-infected na talaga. Though na-infect daw siya guys, pero hindi talaga yung high infection na grabe na talaga na dito ka kasi everyone, di ba? Everyone na-infect talaga siya. So sabi niya infect na daw kasi nga isang week na siya. So buti hindi kasi kung severe na talaga na infected siya, so I need to stay here. I don't want to stay here in the hospital kasi kung mag-isa ka dito sa ibang bansa, mas grabe yan dito kasi wala talaga. Wala magbabantay sa tuwing gabi kasi sa atin pwedeng magbantay tuwing gabi, 24/7. Dito walang magbantay sa iyo. Ikaw lang isa sa kwarto. And said Egbert, Uwe, danke für alles. Thank you for everything. Du musst ja morgen schon wieder hier hin. Thank Aber you. da fährst du ja wahrscheinlich mit dem Fahrrad, oder? Oder mit dem Scooter. Scooter. Ja. Auch noch. Thank you ha. Thank you kaayo ba. Good morning po guys. So ngayon po magpunta ulit kami sa hospital. Nakita niyo po siya. Hindi ko siya tinanggal kasi po ang doktor po ang dapat magtanggal nito. Sabi niya, please keep it close before yan mo i-open. At saka wag mo i-open yan na kami na mag-open tomorrow. So ngayon is day 2 po kasi i-control ulit yan kung ano pa ang gagawin nila guys. So mag-jacket lang po tayo. Nag-t-shirt lang po ako guys, Hindi na ako nag-pull over kasi para mamaya mabilis lang siyang kunin ang jacket na ito. So kung mag-pull over guys, mahirapan ako. Tapos i-disinfect naman yung wound ko. Super lucky niyan guys. So i-jacket tayo and so before tayo puntas ng hospital, pag-inuman na tayo ng amoxicillin na, antibiotic pala siya. Sa atin guys amoxicillin, makabili tayo sa drugstore, sa sari-sari store, yung mga ibuprofen, mga pa yan. Makabili tayo dito, doon guys, kahit walang receipt. Walang receipt from the doctor, yung resita. Dito naman, hindi ka makabili nito kung walang resita ng doktor. Punta ka ng drugstore dito, hindi ka makabili ito kapag walang resita ng doktor. At saka wala ding sari-sari store dito. Lang, kiosk, ganun. So, inom tayo. So, punta na kami. At saka mamaya, pag uwi ko guys, may gagawin ako sa kwarto ko, i-change ko. Yan, nakasabit-sabit pa yung guys, kasi pagtulog natin. So mamaya, pagdating ko sa bahay, linisan natin yung kwarto. At saka nakita nyo ba yung maliit dyan na table? Kukunin natin yan dyan guys. Tapos, ito, mag-change bed ako later. Change bed? Yung mga blanket. At saka, yung maliit na yan, super schwer. Mabigat po yan guys. So, ang gagawin natin mamaya, magpatulong tayo sa ating mga pero sabi kasi nila kahapon na Oliver. At sabi ni Dad Uwe, Oliver, pinagalitan ako guys. Pinagalitan. Sabi ko sa iyo, di ba Oliver, na yung bed na yan, yung bed ito, hindi kasi siya naka talaga sa van or sa wall. Ang gusto talaga ni Dad Uwe, yung bed ko, itong bed, ay dapat sa wall talaga. Ipadikit. Hindi ko man dinikit kasi hindi siya madikit kasi po, merong distansya. Yung na yan, yung maliit na, yan, yung lagay natin yan ng dyan, kung ano pa.
Sabi niya, mamaya ha, pag uwi natin ha, yung bed mo ha, natin, idikit na sa wall, at tapos yung maliit, i-change natin, ilagay natin doon. Kasi po, nagalit sila guys, at pinagalitan ako. Kasi po, dyan po nangyari ang aksidente sa akin. Kung bakit yung dito ko ay may hole. Bangag ko sa Bisaya pa. Kasi ibang makita guys, pero baka kumakain kasi kayo guys ngayon ba while watching, baka kumakain kayo, baka kayo, wag mo na kayo kumain, or wag nyo na muna itong panoorin. Pero sayang naman ang ads, no, kung hindi nyo panoorin. Huy! Pero kung kaya nyo talagang panoorin, wag nyo na lang i-post. I-post ba yung video? Na lang siya, like, ilagay ko lang siya agad. Yung gusto nyo talaga, pero kung gusto nyo talagang, para sabihin na hindi ako nagsisinungaling. Dami talaga kung ano nangyari dito sa ko. Ilagay ko nga picture ngayon ha. Gusto nyo ba talagang panoorin? Pwede nyo ako. Para, alam nyo ngayon, nagka-energy ako kasi nakatulog ko ng mahimbing. Oo. Kahapon talaga loyal. Yung, ganun ako kapag dahil po sa ininom ko na sa gamot, yung disinfection, tapos yung dito ko nilinisan siya ba, yung samad ba yan. So, manghina ka, no? Tapos wala pa kang kain, lalong humina. So, gusto nyo talaga makita. Kasi ilagay ko. Gusto nyo talaga. Kasi gusto nyo. O, sige, ilagay ko. Okay, 1, 2, 3, ching. O, diba, yun siya. Yun po ang nangyayari. So ngayon po, magpunta na po kami ng hospital. Kasi control to. Doon pa rin sa Badbada po kung saan ako kahapon. And then ngayon pong araw na to, malalaman kung ano ang gagawin pa nila. So, iko-control na po. Okay. So, see you in a bit. Ang sakit dito. Ayan na guys. Balik na po ulit kami. Punta na kami sa hospital. Dito si Dad Ove will drive for us because he loves us. So ito yung dadalhin natin doon binigyan nila to kahapon sa akin, tapos ibabalik ko din sa kanila. Bakit binigay para sa akin kahapon tapos ibabalik lang pala? Charot. Ito pa yung ito pinagamit natin. So let's go. Ice pa may snow pa konti. There's still snow, no? Still snow because of the... Dito na kami sa Bad Balaborg. So, naghanap kami ng aming maparkingan. Ayan. So, may nabili din tayo kanina sa sa drugstore. Yung pinareceipt sa akin kahapon. Nabili na po natin. And I will tell you everything. Tatlong, po to, different na mga gamot. Tatlo po siya. Wir machen jetzt Folgendes. Du steigst jetzt auf, gehst zu der Notaufnahme und meldest dich dort an. Ich komme. Hi guys, tapos na po din po kami doon i-control yung dito. At saka, binigyan din po ako ng 2 tetanus na injection. 2 sa magkabilaan nito guys. Diba na kung naalala nyo po dati na nakagat ako ng aso dito nung nag-jogging ako dito sa Germany 2 years ago. So after that, wala pa akong tetanus that time, diba? So binigyan ako ng tetanus injection last yung nangyari yun, so 2 years ago. So ngayon, dapat magiging complete yung tetanus ko kasi once lang ako na injection, so dapat 3 ba yun? Oo. So para, ang tetanus kasi, it takes 10 years sa body mo na may protection ka, 10 years. So nagiging 10 years na siya or more kapag kumpleto yung injection. So hindi mo siya kumpleto. So ngayon binigay sa akin. So babalik naman na ulit ako dito ng after 4 weeks para tetanus ulit injection. Injectionan yun ako. Kayo na bahala sa buhay ko. So ngayon naman pupunta na kami sa Entebroek, yung house arts namin. Di ba palagi ako nagpa-Entebroek dati. Kunwari may fever ako, may ubo, hindi ako makatrabaho. Punta na yung Entebroek, hindi sa hospital diretso. House arts siya guys. So bakit doon? Para kasi hindi ako makatrabaho, di ba guys? So sino magbabayad sa akin ng sino magbabayad sa akin? Sino magbabayad sa hotel? So ang gagawin, kasi hindi ako makatrabaho, para makatanggap rin po ako ng sahod.
diba? Nagkasakit na pera pa rin naisip. Ganito kasi po ang rules and regulation and law dito sa Jamaica guys. So kailangan natin pumunta doon para bigyan ako ng yung welche Farbe ist das dieses Papier over for the Krankenversicherung for Krankenkasse gelb no yellow. Also yellow paper ka guys na ibigay sa akin kasi yung yellow paper ang magbigay noon ay yung house arts ko din sa Interbrook Clinic siya. So kailangan namin yun ka guys para isend namin sa aking health insurance. At di ba may PhilHealth dito naman iba't ibang uri ng iba't iba kasing health insurance, maraming company ng health insurance. So kung saan ako naka-base kung saan po ako basta doon ay isasend namin doon para malaman na si Oliver nagkasakit o si Oliver hindi magkatrabaho ng like for example 1 week, 2 weeks. So sila ang magbabayad sa akin kasi diba monthly din sila nagkuha ng aking monthly na ako nagbabayad ng health insurance dito kasi at ang mahal pa ng health insurance. Over how much I pay for health insurance every month? Every month I paid 550. about Thailand, no? The company pay everything. 550 euro? Yeah, Every month? every month. Aber ich bezahle das auch ein bisschen, oder? No. Okay. So akin, In Germany, everyone make half, but you don't have so much money. Like, let's say, I pay everything. you heard that ka guys? Araw kasi dati ka guys na about sa insurance naman ay dapat hati-hati ang company magbabayad sa iyo. For example, half 150 euro. So half sa iyo, half this kaila and then equivalent to 150 euro. Yun ang dapat sa Germany talaga, half sa company. Sa akin naman, di ba narinig mo sabi niya, Dad Uwe kayo na kunti lang pera matatanggap ko monthly. Kaya sabi Dad Uwe, Egbert, siya na lang magbayad or ang hotel ang magbayad ng aking health insurance, which is 550 euro. Diyos ko, ang laki-laki. Kaya po guys, kailangan natin yung yellow paper kasi hindi ako magtatrabaho, hindi pa ako makatrabaho. So, sino magsasahod sa akin? Di ba wala? So, yung health insurance ang magbayad sa akin. I mean, diretso sa hotel ang babayaran. Ang hotel ang babayaran niya, there's a hotel sa akin, ano siya, step by step. Hotel ang babayaran ang health insurance ko, then ang hotel magbayad sa akin, sa aking monthly salary. So, yun. Kasi kung wala yun, kawawa ang hotel ko guys. Kasi hindi man kami nagbigay ng yellow paper doon sa health insurance ko na nagkasakit ako. So, ay papunta na kami. Sana maabutan talaga namin kasi magkuklose na daw sila. Wow, dito oh. Buti ngayon, there's a sun heute, no? Yesterday, it was sunny. Now, it's also sunny. Guys, buti na ba nakaabot kami kasi ang house arts po namin dyan, yung clinic, ay alas 12 lang sila, hanggang alas 12 lang sila ng noon kapag Wednesday man ngayon hanggang alas 12, pero kapag hindi Wednesday, like tomorrow hanggang alas 5, alas 6, ganun. I know, malilate talaga kami guys. So ang ginawa ni Dad Uwe, tinawagan niya yung house arts dito na, at kilala naman siya dito man palagi si Dad Uwe kapag magpa-check up or ano pang gagawin, yung everything. Kilala na niya yung mga staff, pati yung doktor. Alam yung pangalan ng doktor dito, Oliver, kapangalan ko. No, the name pong doctor here is Auk Oliver. No? That's the chef, yeah. Yeah, the chef. Yung nasa taas talaga, yung ranggo-ranggo din nasa taas. Oliver. Then, at saka anyway, sabi ng babae, hala ma, magsasarado kami alas 12, tapos tumawag kami 11:55, di ba? Sabi ni Dad Uwe, 10 minutes andyan na kami. Sabi, sige, hintayin namin kayo. So, ngayon, binigyan ako dyan ng na hindi ako makatrabaho at saka ano pang gagawin. So every 2 days babalik ako dito na hindi na sa Bad Baleborg. Every 2 days babalik ako dyan para sila ang magkuha sa aking ang nilagay dito, sila din na maglinis, sila ang mag-close ulit, sila hindi na yung Bad Baleborg. So ngayon pauwi na kami ng bahay. Hi guys, andito na kami sa bahay at same time tapos na rin po kami mag-lunch. Bumili kami ng pagkain doon sa Siri kasi po may market din ngayon dito. Dilibre ko yung mga peras ko ng pagkain. Sabi ko, libre ko kayo kasi po you love me and drive nyo ako para pupunta sa hospital. Si Dad Uwe talaga guys po. Nung kapon kasi nung sabi ko sa kanila na pero ako ditong sugat, explain ko na ngayon guys ha.
yung sinabi ko kanila kahapon ay sugat no na 1 week na to. Bakit ako nakasugat guys? Kasi nga, if I walk up like this, dito ako natutulog, diba? Dito yung ulo ko. Tapos minsan, hindi ko na napansin ba, na meron pala itong nakaharang pa dito sharp dish na to, table. Ito, metal to na silalim, metal. Dito siya na, pag nabangga ba dito, nabangga to ng 2 beses. Nabangga siya na 2 beses na, dito metal itong ilalim. So, alam mo yung dugo nga nag-stop, dugo na hindi siya lumabas. Kaya pag ma-stop ang dugo, magiging itim siya. So, parang namatay yung dugo niya, yung ganito na siya, yung ganito siya, tapos namatay, nag-stop. So, ang ginawa ko, binutasan ko kasi kunin ko yung itim. It was my fault. Maling-mali talaga daw ginawa ko guys. Kasi kapag mag-stop daw, yun na, nag-stop yun. Kinuha ko kasi yung stop na dugo na namatay kasi gusto ko nang kunin. Dapat pala daw, hindi ko siya binutasan. Kasi sabi ni Dad Over at Egbert, mga parents ko, kusang lalabas lang yan siya, kusang mag-heal daw yan. Kasi kapag patay na yung dugo na yan, kusang mawala daw yan. Kasi like, matanggal lang siya ng kusa. Hindi talaga daw siya butasan ng kusa din. Kasi mag-heal lang daw siya ng kusa. Namali man ako kasi nga, nasanay ako sa amin kagas pag may masugatan kami doon na maano lang, kami magsugat, kami magbutas, kunin yung anong dugo, ano, tapos isarado siya, lagyan ng herbal na mga dahon-dahon, ma-okay na. Yun ang sabi ko sa mga parents ko kasi first time ko pong na magkaganon ba, first time ba na sugatan ako dito. Sa Oliver, wala ka man dito sa Pilipinas at saka sa Germany, iba talaga. Kasi kapag ganyan, dapat sinabihan mo kami agad-agad. Nung nangyari daw yung kagas, dapat daw sinabihan daw ko sila para daw malaman nila at baka maano pa daw sa ipatingin agad daw ba. Naging 1 week na siya guys. Ngayon, yun yung time nga na sinabi ko sa kanila na meron akong sugat dito. Please, tulungan nyo ako kasi nga baka ma-infection ka kasi malaki na talaga yung sugat na nakita yung picture kanina. Sabi ng mga parents ko, nung pagpakita ko sa kanila, Oliver, ano bang nangyari? Bakit ngayon mo lang sinabi? Wala na ibang sinabi sa akin kagad. Sabi niya, tara na, punta na tayo sa hospital. Ipatingin na natin yan. Wala na iba. Nagkarakara guys ba na, ano sila, diba sabi ko sa inyo, nagaling yun sa hospital, galing sila nagpa-check up sa Marburg. Tapos pagkahapon, sinabihan ko sila, ano kami kagad, sabi niya, bakit, anong ginawa mo? Yun talagang sinabi niya kagad. So, bakit mo sinabi agad sa amin na, sabi ko sa kanila, kasi you're always busy, tapos, mayroon din kayo problemang dinadala, ayaw kong magdagdag ng problema sa inyo, na busy kayo, marami kayong tawag kayo ng tawag sa mga kasi mga busy nga, kapag after kasi New Year, busy ang company, daming tatawagan, daming i-settle. Sabi ni Daddy Egbert, Dad Ovel, tapos sabi ng parents ko, Oliver, kahit gano'n kami ka-busy kapag health mo na, yung lahat ng yan, iiwan namin para sa'yo. Pero na-touch ako, sabi ko sa ayaw kasi nga, magdagdag pa ako ng problema sa inyo, kaya hindi ko na sinabi, kasi sabi ko, baka ma-okay lang to, baka after days, ma-okay lang to, mag-heal. Tapos sabi ko, bakit hindi pa rin, 1 week na siya. So, yeah, Oliver, lahat po, kahit busy kami, kahit marami kami importanteng, kapag ikaw na ang may mangyaring masama sa'yo, lahat namin iwan para sa'yo. Sabi talaga niya, kaya, diretso agad sa gabi na kami nakauwi, so sunagod to yung kagas, bro. Sabi ko, grabe naman to yung sila kagas, uy. So, sabi sa akin, ano ba nangyari ito dito, nabangga sa ilalim. So, kahapon, napacheck siya, disinfect na siya. Akala ko talaga, kasi may lagyan mag-disinfect ba? Akala ko, alam mo yung masakit ng paglagay, yung magbibrent pa yung parang fire. Hindi pala, malamig lang pala. Sabi ko, ay salamat, malamig. Kasi open wound yun. Kasi, di ba kapag open wound, tapos lagyan mo alcohol, di ba super hapdi. Buti lang, malamig lang. Sabi niya, itong doktor, don't worry, malamig lang to. Sabi ko, ay, thank you. So, doon, naghintay talaga sa over. Alam mo, nakita ko sa over ba na parang gusto niyang matulog kasi nga pagod na siya. Pagod din siya. Pero hindi niya pinapakita sa akin. Sabi niya, I will stay here. Sabi pa niya, I will stay here at saka dalhin kita pa uwi. Tapos, ginujoke ako na Dad Uwe. Sabi niya, Oliver, balik lang ako mamaya ha. Dalhan kita ng toothbrush, towel. Kasi, bakit? Kasi dito ka magstay ngayon. Kasi baka infected na yun siya na high infections na daw. So, dito ka magstay kasi obserbahan ka nila every hour.
Kasi kapag infected na talaga siya na darating yan sa brain mo, baka ano mangyari sa mag-collapse ka lang dyan. Alam mo yung ganoon? So, dito ako magstay. So, ako, kinakabahan ako. So, ayoko sa hospital dito. Kaya never ako magstay. If check up, okay lang. Pero magstay, ayoko matulog ng hospital kasi kahapon marami mga disgrasya. Nung dumadating sa hospital, disgrasya. May mga heart problem. May iba nga wild. May matanda din, nag-wild na. Parang ano siya, dahil sa mga gamot-gamot. Alam mo yung gano'n. So, iba't ibang uri ng tao dito ka, guys. Ay na. Kaya paglabas, pasok kami kagad, mag-disinfect talaga kami doon. Kasi meron naman doon, palagi talaga maghuga, ng kamay. Buti, umuwi kami. Tapos pag uwi, sabi niya na, sabi ng doktor, balik kami kanina. So, bumalik kami kanina. Tapos na ako ng anti-tetanus, 2 na to. And, little I know, pag dating ko kagabi, si Dad Egbert na iwan kasi dito sa bahay kasi may trabaho sa hotel at saka si Andy. Pagdating dito sa bahay, ito, nilagyan niya ng protection. Ito, hindi na siya metal. Yung metal, di ba, nasa ilalim metal. Pakita ko sa inyo ito. Di ba, ito yung metal na kulay, ito yung gray, itong gray. Tapos ito, nilagyan ng foam. Dito at saka dun sa kabila. Ayan, ito din sa kabila, oh. Nilagyan niya, sabi niya, Oliver, nilagyan ko na ng protection yan ha, para kung mabangga ka man dito, at least, kung mabangga ka man, at least ito yung foam ang masugat sa'yo, hindi yung metal talaga. So, dali, masakit yung metal to guys. So, nasyak ko guys. Sabi ko nga, hindi ko naman sinabi na maglagay ng ganyan-ganyan. Hindi ko naman sinabi na maglagay ng ganyan, pero, grabe ka talaga kapalangga ako guys. Grabe na talaga ka man. Nag-alala talaga siya guys. Sabi niya, Oliver, sabi mo, ayaw magdagdag ng problema, pero yung nangyari sa nadagdag problema at ano pa kami, ayaw nang makita sabi, anak ko sa ato pa ba na, naludan ni mo, naunsa naman yung, good, ganyan mga reaction. Pero sa kanila, diretso ka sa hospital. So, sabi ko, nilagyan ng ganito. So, meron ako mga gamot, 3 gamot po ito. So, meron ditong, after, ano dito, 3 gamot ang inumin ko araw-araw ha, kasi, ito kasi, morning at saka gabi, after kung kumain, morning at gabi. So, ito naman ay morning lang. Before naman to siya, before ako kumain. 30 minutes before kain, inumin ko siya. So, ito naman ay morning, mitag, or noon, at saka gabi. Pagkatapos kumain, ito. So, sabi ng doktor, ubusin ko yung lahat nito. Kapag tapos na to, tapos ubos ko na to, hindi na ako inom pa ng gamot. Ubusin lang to siya guys. Kasi po, grabe talaga. Kasi mag-inom ako ito ng antibacteria, di ba? Mag-inom ako niyan. So, at itong ano pala, itong amoxicillin. Yung amoxicillin sa atin, parang ganun ba? O, amoxicillin nga ito. So, ano to siya, morning at saka gabi. Na-explain sa akin ni Dad Uwe, Oliver, bakit ka iinom ng ganito? Ito, kasi uminom ka ng amoxicillin. Ang amoxicillin kasi, grabe ka-aggressive sa ating katawan or sa ating tiyan. Kapag makainom ka ng amoxicillin, grabe siya mag-ano. So, kaya kailangan, inumin mo siya ang ito before breakfast kasi siya yung panlaban sa baka mayari sa liver mo, sa kidney mo dyan. So at least maano siya dito, siya magprotekta sa iyo. So ito namang ibuprofen kasi ito. Lang to siya guys, kapag yung kapag ma-feel ko yung wound na masakit, ito yung siyang paano, pero ang wound ko kasi hindi naman masakit. Kapon tinanong ako, masakit ba? Ginaganon pa ako, ko. So hindi siya masakit. Open wound lang talaga siya, hindi siya masakit siya, okay. Pero, nag-inom pa rin ako ng ibuprofen kanina. 10 tablets man to kasi daw para ma-okay na siya. So, okay. Di ba nakita yung picture ka guys, di ba? Na ano pati kayo. Pag giluod magtanaw ba? Sabi ko, unsa maka-Olivero So ngayon, matulog muna ako kasi po napagod ako parang sakit pa, natitanos pa, nag-inject siya dito, natitanos dito, tsaka dito parang, dito, hindi siya masakit. Hindi siya masakit, parang pag ganun niya, okay na diretso. Dito, masakit kasi dami pang dugo lumabas dito guys. Daming dugo, sabi pa niya. Kasi ito daw, parang yung gini-move kaya masakitin siya. Kaya, I hope and hopefully po guys na ma-heal na siya at saka mag-close ang yung wound. Sabi ni Dad Egbert ba, alam Oliver, 'di ba may siya dito, may wound ako dito sa mud, ganun. Hindi na mawala yung marka na yan, nandiyan na yan habang buhay. So, pag sure ba?
Oh, hindi na mawala. So sabi ko, lo, paano na yung wow skin natin? Wala, hindi ka na wow skin. Kasi dito, tapos elbow pa, palagi na move. Sabi pa niya, mabuti lang, hindi, no, face mo, kasi yung face mo, dyan, marka ka talaga dyan. Ayun na ka, guys. Maraming salamat sa inyong panonood, and thank you po. Paalam, bye-bye.